Kamusta ka biyahe? Salamat at sumakay ka. Huwag kang mahihiya. Ayusin mo ang upuan mo. Ilock mo na rin ang pinto sa tabi mo para sigurado. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung sino o ano ang pwedeng sumabay sa atin sa gitna ng daan. Napansin mo ba? May kakaibang katahimikan kapag nagmamaneho ka sa pagitan ng alas 12 at alas 3 ng madaling araw. Yung tipong ang tanging maririnig mo lang ay ang ugong ng sarili mong makina at ang tibok ng sarili mong puso. Sabi nila, sa mga oras na ito, manipis daw ang pader sa pagitan ng mundo natin at ng mga bagay na hindi natin dapat nakikita. Bago tayo tuluyang lumayo, itatanong ko sa'yo, mahilig ka ba sa shortcut? Lahat naman tayo, hindi ba? Lalo na kung pagod ka na, galing sa mahabang trabaho, at ang tanging nasa isip mo na lang ay ang malambot mong kama. Pero sa gabing ito, pag-uusapan natin ang isang shortcut na hindi mo makikita sa kahit anong GPS. Isang daan na hindi lang distansya ang binabawasan, kundi ang tsansa mong makarating sa destinasyon mo ng buo. Ito ang kwento ni Anton, isang driver na tulad natin, mahilig sa kalsada, pamilyar sa dilim, pero sa isang pagkakamali, halos hindi na niya muling nayapakan ang sarili niyang pintuan. Nagsimula ang lahat isang Biyernes ng gabi. Galing si Anton sa Maynila, pauwi sa kanyang probinsya sa La Union. Drive out siya ng alas 9 ng gabi, umaasang makakarating bago sumikat ang araw. Pero dahil sa hindi inaasahang roadwork sa Tarlac, naipit siya. Naabutan siya ng madaling araw sa boundary ng Pangasinan. Pagod na si Anton. Yung pagod na nararamdaman mo na sa likod ng iyong mga mata. Yung bawat kurap mo, parang mas bumibigat ang talukap mo. Binaba niya ng kaunti ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Umaasa siyang magigising ang diwa niya sa amoy ng tuyong damo at basang lupa. Pagdating sa isang intersection na halos wala ng ilaw, tumingin siya sa kanyang phone. May nakita siyang manipis na linyang kulay abo, isang alternatibong daan. Sabi ng app, makakatipid siya ng mahigit 1 oras kung kakanan siya rito. Shortcut, bulong niya sa sarili. 1 oras na pahinga, 1 oras na mas maagang makikita ang pamilya. Pinihit ni Anton ang manibela. Mula sa sementadong highway, naramdaman niya ang pagbabago ng kalsada. Mula sa makinis na aspalto hanggang sa naging lubak-lubak at graba na daan. Sandali lang to, sabi niya habang hinihigpitan ang hawak sa manibela. Pero habang papasok siya, ang mga matatayog na puno ng akasya sa gilid ng daan ay tila nagsasara sa itaas, na parang isang tunnel na gawa sa mga tuyong sanga. Wala nang buwan, wala nang bituin. Ang tanging liwanag na lang ay ang 2 puting beam ng kanyang headlights na tila nilalamon ng dilim sa bawat metro ng kanyang pag-abante. Napansin mo ba, kabiyahe, na kapag sobrang dilim, ang peripheral vision mo ay nagsisimulang maglaro? Akala mo may nakita ka sa gilid, pero paglingon mo, anino lang pala ng puno. Pero kay Anton, iba ang naramdaman niya. May nakita siya sa gilid ng kalsada, mga 10 metro sa unahan niya. Isang figura. Nakatayo ito sa ilalim ng isang malaking puno ng santol. Sa simula, akala niya ay isang magsasaka na maagang gumising, o baka naman isang taong nasiraan ng motor. Pero habang papalapit siya, naramdaman niya ang lamig. Ang figurang iyon ay hindi nakaharap sa kalsada. Nakatalikod ito, nakasuot ng puting kamiseta na tila punit-punit na at marumi. Ang nakakapagtaka, hindi ito gumagalaw. Kahit ang hangin ay hindi kayang pagalawin ang suot nitong damit. Nilampasan ito ni Anton. Pinabilis niya ang takbo. Huwag lilingon, bilin niya sa kanyang sarili.
Pero sa isang road trip horror, ang curiosity ang madalas na ikinapapahamak natin. Sumulyap siya sa rear view mirror. Kabiyahe, wala na ang figura sa ilalim ng puno. Pero makalipas ang 3 minuto, sa dulo ng mahabang kurbada, nakita niya uli ang parehong figura. Puting punit-punit na damit, nakatalikod. Sa ilalim naman ng isang punong kawayan. Paanong naunahan siya nito? Tumatakbo si Anton ng 70. Imposibleng malampasan siya ng isang taong naglalakad lang. Dito na nagsimulang manginig ang tuhod ni Anton. Binuksan niya ang radyo para sana mawala ang kaba. Pero ang tanging lumabas ay isang matinis na tunog na parang boses ng isang hayop na kinakatay. Huminga ng malalim si Anton. Guni-guni lang to, sabi niya. Pero sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Kalmot mula sa bubong ng kanyang sasakyan. Parang may mahahabang kuko na dahan-dahang hinihiwa ang metal ng bubong ng sasakyan niya. Nanigas si Anton. Hindi siya makatingala. Ramdam niya ang bigat mula sa itaas, na parang may isang malaking sako ng bigas na biglang lumapag sa bubong niya. At doon, narinig niya ang hininga. Hindi ito hininga ng tao. Mabigat, basang-basa, parang tunog ng isang aso na may plema sa lalamunan. Pero mas malakas, mas malapit. Ramdam niya ang vibration ng hiningang iyon mula sa ceiling ng kotse. Biglang bumaba ang temperatura sa loob ng sasakyan. Yung hininga niya, nagsimula ng maging fog. Sa sobrang takot, tinignan ni Anton ang side mirror niya. At doon niya nakita ang isang mahabang, maitim at mabalahibong kamay na dahan-dahang bumababa mula sa bubong patungo sa bintana. Ang mga kuko nito ay parang sa agila, maitim at may mga bahid ng tuyong dugo. Hindi lang ito multo, kabiyahe. Ito ang tinatawag nilang aswang sa kalsada. Yung mga nilalang na hindi nakukontento sa pananakot lang. Gusto nila ang laman mo. Gusto nila ang init ng dugo mo sa gitna ng malamig na gabi. Inapakan ni Anton ang gas. 80, 90, 100. Ang lubak-lubak na daan ay nagpagewang-gewang sa kanyang sasakyan. Pero ang bigat sa taas, hindi nawawala. Naririnig niya ang mga kuko na pilit na binubutas ang bubong. Sa bawat sulyap niya sa side mirror, nakikita niya ang mukha nito na nakadungaw na sa bintana. Hindi ito mukha ng tao. Ang mga mata nito ay parang 2 baga ng uling na nagliliyab sa pula. Ang bibig ay nakabukas ng malapad, puno ng mapuputing ngipin na hindi pantay-pantay. At ang amoy, kabiyahe, ang amoy ay parang nabubulok na daga na hinaluan ng amoy ng malansang isda. Lord, tulungan niyo po ako, sigaw ni Anton habang umiiyak. Ang shortcut na akala niya ay magdadala sa kanya sa pahinga ay naging isang diretsyong daan patungo sa kanyang kamatayan. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang isang maliit na tuldok ng liwanag. Isang gas station, isang Shell station. Hindi siya huminto sa pag-apak sa gas. 120 na ang takbo niya. Ramdam niya ang pag-uga ng sasakyan. Ramdam niya ang galit ng nilalang sa taas dahil malapit na sila sa liwanag. Paghinto ni Anton sa harap mismo ng mga pump ng gasolinahan, biglang gumaan ang sasakyan. Isang malakas na kaluskos ang narinig niya sa likuran. Parang may tumalon patungo sa madidilim na palayan sa gilid ng station.
Lumapit ang isang pump attendant. Takang-taka sa itsura ni Anton na parang nakakita ng kamatayan. "Sir, okay lang kayo?" Tanong ng attendant. Hindi makapagsalita si Anton. Tinuro lang niya ang bubong ng kanyang sasakyan. Pagtingin nila, doon napatulala ang attendant. Ang puting bubong ng kotse ay may 4 na malalalim na marka ng kuko na parang hinati ng isang dambuhalang kutsilyo. May mga mantsa rin doon ng isang malapot at itim na likido na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag kung ano. Sabi ng attendant sa kanya, "Sir, galing ba kayo sa shortcut sa Boundary? Swerte niyo po. Hindi po lahat ng dumadaan doon ay nakakarating dito para magpakarga ng gas. Yung iba, sila ang nagiging gasolina ng mga naghihintay sa dilim. Kaya ikaw, kabiyahe, sa susunod na makakita ka ng shortcut sa gitna ng gabi, isipin mo munang mabuti. Mas gusto mo bang makatipid ng 1 oras? O mas gusto mong mabuhay pa ng ilang taon? Salamat sa pagsabay sa akin ngayong gabi. Malapit na tayo sa hantungan natin. Ilock mo ang pinto mo pagbaba mo, ha? At huwag kang titingin sa rearview mirror mo hanggang sa makapasok ka sa loob ng bahay nyo. Baka kasi hindi pa siya tuluyang bumababa sa sasakyan ko. Mag-subscribe ka na sa Biyaheng Lagim para sa susunod nating paglalakbay. Marami pa tayong kalsadang tatahakin at marami pa tayong aninong kailangang iwasan. Mag-ingat ka. Malayo pa ang biyahe.